talaga. Opo, naintindihan ko po yun. Siguro, napakaraming issue ang lumabas ngayong maghapon so far and baka matagal pa bago ma-resolve. Pero siguro kung umabot sa ganito, palagay ko lang ay dahil din yung pinaka-vulnerable, pinaka-precious na mga miyembro ng sa kapihan sa SBSI ang nasaktan, yung mga bata. Palagay ko walang komunidad na pwedeng hindi mahati o hindi mag-away-away kapag yung mga bata na ang hindi na po proteksyonan. So baka sa kanila rin po yung simula nung yung pagtigan ng pag-iyak ng lahat kung gawin natin yung tama alang-alang sa kanila. Yun na, iwan ko na lang dun po sa inyo, Ms. Cobillanes. Mr. Chair, yung pending ko na lang sa DSWD, ma'am, nandun po kasi kayo sa social prep kanina, yung huling follow-up question ko na lang kung kapag po napatunayan ng victim survivors of human trafficking, yung mga bata, at pati mga magulang nila, meron po ba silang maaasahang rehabilitation at reintegration programs mula po sa DSWD? Yung answer. Yes, Mr. Chair, Madam Senator, tama po, may provide na assistance ang DSWD under our rehabilitation program. Kabilang po dyan, of course, yung isinasagawa natin na psychosocial interventions, educational assistance, and other interventions that may be appropriate based on the conduct of the case management by our social workers. Salamat po, Asik Dumlao. Mr. Chair, may input din po mula sa Municipal DSWD ng Socorro. Yes, go ahead, DSWD, Socorro. Ay, Salamat. you have the floor. Magandang hapon po, Senator Hontiveros and Senator De La Rosa. Ako po si Chen Sen Dizon, the Local Social Welfare and Development of Socorro, Surigao del Norte. I would like to clarify po doon sa unang bata po na nabalik nang dahil po sa habeas corpus. Ang atin pong opisina, nag-file po tayo ng involuntary commitment, hindi naman po 2 buwan bago natin tinake custody yung bata. Siguro, maybe, initially kasi may 2 bata tayong kinustody noong April 26, tapos yung 4 na babae noong May 4. Tapos na-file po natin yung voluntary petition for involuntary commitment noong May 30 po. So, bago po natin final yung petition for IC, base po yun sa nung na-finalize na po yung final na kaso ng NBI po nung investigation nila sa mga witnesses po sa Socorro. So, yun, nung may order ang korte na, kasi nag-file nung sa kabila ng habeas corpus na ang respondent, yung task force namin, yung spokesperson, saka yung sila Lovely. Napunta ako sa korte to assist the child kasi po nasa custody na po ng LSWDO yung bata. So no, nangyari doon po, kinausap nung judge ang bata doon sa chamber room po. Tapos talaga pong ayaw ng bata na sumama sa mga magulang. Pinakausap pa ng judge yung bata sa yung mga magulang doon sa chamber room. Pero ayaw pa rin po ng bata. Umiiyak po ang bata doon po sa korte. Pero after few days, kasi may instruction na magbigay ng memoranda yung bawat side sa kaso. So, ayun, lumabas yung desisyon ng judge na may order na dumating sa ating opisina to peacefully, to immediately turn over peacefully the child to her parents po in Kapihan. So, under contempt po yun. So, ayun po, dahil na-pressure po tayo sa order,
at saka po sa council nila, kaya po tinurn over natin yung bata. Wala ka talaga magawa din. Is court order. Yes po. Sumunod tayo sa order ng korte. Yes po, Senator. Kaya ayun po, kahit ayaw nung bata na bumalik, talagang umiiyak po talaga siya. Sinabi pa po nga nung bata na kahit po pala lumapit na ako sa gobyerno, hindi pala talaga ako matulungan. On our part as social worker, napakasakit po. Parang kasi nakikita ko sa bata na talagang ayaw niyang bumalik sa mga magulang. Kaya wala kaming nagawa, wala akong nagawa, kundi ibalik talaga dun sa kapihan yung bata po. So, yun po ang gusto kong iklaro kasi parang 'di ba, kanina ni yung attorney sinasabi na nag-file kami ng habeas corpus ng petition for involuntary commitment 2 months after na custody yung bata. Hindi po yun totoo. Tsaka nag-file po tayo ng petition for involuntary commitment even po wala pa pong kasong final nila na habeas corpus dun po sa naiwang mga bata po, na 5 bata na naiwan sa custody po ng LSWDO at the same time ng LGU Socorro po. So yun lang po. Thank you. Mr. Chair. Salamat tayo, Mr. Chair. At gusto ko lang pong i-acknowledge at magpasalamat dun sa dalawang government bodies na nag-bring ng attention tungkol sa mga batang ito sa opisina ko. Ang opisina po ni Mayor Riza at saka ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Socorro. At sinabi ko po yun kay Sec. Gatchalian nung budget hearing ng DSWD. At mabuhay po kayo sa pagkukup nyo sa mga bata these past months. At yung pagsusumikap nyo hanggang sa ngayon na sila ay mailigtas. Napakalaking bagay po na naitawid nyo sila sa amin dito sa Senado. And then, Mr. Chair, para lang at least matutukan ko, just for this afternoon, yung issue na ni-raise ko kanina, is it my understanding that IACAT and DSWD will make the necessary legal and logistical arrangements to effect the protective custody of the children and parents? Yun po yung tanong ko, Mr. Chair. Yes, ma'am. PIACAT, in coordination with its co-chairperson, DSWD, will make arrangements for the temporary custody of the 2 or 3 children. The 3 children, as well as their parents, if the parents want to. In addition to that, Your Honor, the other children that are presently in the custody of the local social welfare and development, maybe we can consider also the transfer of their custody to Manila. So, papakasama nila yung mga iba, and so they'll be available for the pending cases against the respondents. Maraming salamat po. Pending the appropriate coordination among the different bodies and the levels of government, I do appreciate yung proactiveness ng IACAT. And ma'am, tama po ba yung sinabi ng IACAT on behalf also of the SWD? Tama po ba yung understanding ko, ma'am? Mr. Chair, that's affirmative po. Thank you very much po. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Before we suspend, I would like to give the floor to sa grupo nyo, Jerin. So, sino gusto magsalita? We are willing to listen. Para we give you the floor. Magsalita kayo. Kung sabihin nyo, sila lang pinapasalita namin, tapos kayo, hindi kayo nagbigyan. Sino gusto magsalita sa inyo? Before magsalita, hindi pa kayo napag-decide. Tisa. Sino yung tisa dito? Tisa. Anong tisa, Jo? Tourism. Mayroon taga-tisa dito? Yes, ma'am. Ang tanong ko lang. Good afternoon, Your Honor. Yes, thank you, ma'am. Thank you for coming, ha? Yes po. As per SBSI, Kapihan was declared Bukas Grande Flagship Tourism Enterprise Zone by TIEZA. Did this materialize or operational na ba ito?
I'm sorry, Your Honor, I don't have personal knowledge, but maybe we could include it in our comments. If we... Kung pwede pakibigyan ng position paper niyo, ma'am, Yes, po. pertaining to this issue, Yes, po. yung pagiging flagship tourism enterprise, ano nang status ito? Yes. I'll check with my superiors. You're with his Yes, the legal department, Your Honor. Ah? Yes, the legal department. legal department Yes, ng GISA. po. Yes. Dito sa National Headquarters, sa Central Office, Yes po, sa main office po. main office. Yes po. Thank you. Okay. How about you? Thank you, Mama, thank you. Attorney, about this, may alam ka ba dito? Itong GISA, tourism enterprise, may alam ka dito? Yes po, Yes. Senator, your chair. It was awarded to the SBSI during the term of my mother when she was mayor then, around 2018, if I'm not mistaken, Your Honor. Actually, it's part of the reasons, one of the reasons why the board of directors has decided to stay in Kapihan, because one of the requirements by the TIEZA is for the organization to have the PAC-BRAMA renewed early, sir. Because according to TIEZA po, sir, wala daw pong investor na mag-i-invest if shorter lang po yung term nung PAC-BRAMA. So that's part of their evaluation at yung incorporation din po ng ibang lacking na mga requirements to our CRMP or Comprehensive Management Plan po ng ang SBSI. Unfortunately po, pagka 2019 po, nabutan po na natalo po yung mama ko, and there were political, unfortunately, sadly, may mga political forces po na tumutol because they wanted po na the project will be transferred to the main island po ng Siargao. Because they wanted na doon po isentro yung projects na ibibigay ng gobyerno. And since wala na po yung mama ko in the office because she lost the 2019 election, so naging unfortunately parang doon nagtapos. Hindi namin alam kung ano na pong status right after po na natalo yung mama ko. So that's what I personally know about that TIEZA project, Your Honor. It's worth 5 billion peso project supposedly po sana. Excuse me. Thank you, Attorney. Excuse me. It's easy. Sec. Good afternoon, Chair. Yes, thank you. It's true that the SBSI Incorporated is registered with the SEC. Yes, that is correct, Your Honor, Senator De La Rosa, and good afternoon also, Senator Santiveros. Yes, that is true. They are registered since 1980, and up to now, they are updated with their reports, and they're in good standing, Your Honor. So, what are your subsequent actions if, in case, itong problema na ito ay magkakaroon talaga ito ng whatever development mangyari sa korte, whether makonbikto sila or of all the allegations, of all the cases filed against them, ano magiging action ng ICC? Your Honor, we will continue to monitor what will happen to this case, and after due process, kung they will be convicted, then we will still study if the association, the SBSI, was really, the organization was really used as a means of committing these crimes. Then it would be very clear that those acts are ultra vires already on their part, which is a ground for revocation, Your Honor, of their registration. Thank you, ICC. Thank you. Thank you. Meron pa kayo gusto sabihin from your side? Jerens Kilario, attorney, kayo, meron pa kayo sabihin?
Your You can Honor, have the floor. yes, thank you so much, Your Honor. We would like to ask this honorable body na sana po as we continue that we will be allowed to our clients and our witnesses to also air their sides just for the fairness and justice po. Because may mga dala po kami, may mga story din po. Especially if we will allow po sana that two children to speak also of that of their truth based on their personal knowledge po sana, Your Honor, please. Because that these children, especially yung isa po, si yung isang bata, yung lalaki, he personally voluntarily escaped from the detention facility of the local government. So sana po bigyan din po ng pansin because unlike po kay yung anak ni Miss Febelin, we got her because of a court order, but it's a different story po to the yung lalaki po. I cannot divulge his name for protection, but please, Your Honor, hear them as well, and as I've mentioned, we are here asking for the equal protection of our laws, and sana po ibigay din po sa organization namin na mapakinggan din po as we continue po with this process. Maraming salamat po. Yes, that is why we invited you because we want to hear from you. And problema lang, in as much as I would like to allow your minors to speak, but we are covered by laws na kailangan muna i-determine ng DSWD yung fitness nila to be presented as resource persons dito sa hearing ito. And according to the expert ng DSWD, it will take some time. Kaya if you have observed, I tried my best to be neutral here. Gusto niyo i-present yun in the interest of fairness. Gusto ko rin talaga pakinggan. But yun nga, DSWD needs more time. Kaya maybe next hearing. So, with that, meron pa kayang gustong sabihin? Yes, Jerens? Your Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Taro, hindi ako tatanggap ito. Kaya pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Anong nangyari dito sa'yo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan. Tapos nagasalo ka sa lahat ng problema. Wala ka palang ano ba? Bakit po sir, Your Honor, na tanungin mo na kita, bakit ikaw ang napili? Sige nga. Dahil po ni Rosalina Taro. Bakit ka nga napili ni Rosalina Taro na you are totally out of the picture? Lumabas ka lang nung sinabi na meron kang powers. Bakit ikaw napili ni the late Taro, yung lola ni Atty. Yun nga, yung hindi ko alam, bakit ako yung... Tanungin mo, hindi mo alam. Imposible hindi mo alam. Gagano ka lang, tutunga ka lang, bakit ako? Siguro nagtanong ka. At siguro may alam ka, bakit ikaw pinili. Sige nga, you share to this committee. Open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung buwan mo, yung handicap mo. Naintindihan namin. Sige, mag-share ka sa amin. Bakit ikaw ang pinili? Yung kapagsasabi lang po, si Atty. na yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw napili? Yun nga, yung... Sa bata-bata mo, saan magkilig ka? Bata ka, wala kang alam, inosente ka. Whereas, nandyan yung mga, kung sa atin pa sa, maalam, mga manatanda na maraming alam, Doctor of Education. Bakit ginawa Vice President lang? Ikaw,
wala pinag-aralan, ginawang presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa question, bakit ikaw ang pinili ng lumayapang dating presidente? Ako din ko Bisaya. Sige, magbisaya ka. Sige. Muna yung pangutara nga, okay ba ako sa unsay kuan ni Rosalina nga nung pili ko nga ako usa man ko kabata, 22 years old mo, 23 pa man ko. Okay, sige. Bata ka, 23 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Di ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makakakumand ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman, lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may if legislation kami. May if legislation kami na nagsulti-sulti na tapos if legislation nga ako, Mesiya, ako Isos. Yung tahod mo ng mga tao, yung respeto, gumikan sa pag ni Rosalina, ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nila Rosalina, dahil sa dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili, dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. Yun yung yung may bawaan Your Honor nga si Rosalina nagkuan ngani maglisod pa kog dawat ani nga katungdanan Your Honor kay usa pa ko kabataan noon wa ko. Tinatawag ka nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? Dili, uya ako tawagan nga Haring Agila. Uya ako tawagan na Your Honor. Waya. Ang tawag nila Your Honor is Senior Aguila. Senior Aguila, sige. Bakit ka tinawag na Senior Aguila? Kasi yung Senior Aguila is screen name na is as a music. Composer, nag-compose ako ng kanta. Composer ka, Senior Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag ito, second coming of Santo Niño, o ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music? Kumakanta ka? Opo, kumukompose. Compose. Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo, sa buong maghapong ito, 8 oras na halos, ito sa huling pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite, inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Last chance. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galanida kung ano mga desisyon na gagawin mo. Humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanida po, yung Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa kaya nga, ako nga hindi ako naniwala. Pansin nyo, kumukulog. Senyor Aguila, baka pati yung langit magsabi na po kayo ng totoo sa komiteng ito. Kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Ngayon po, kumukulog. Your Honor, gusto gani ko mahuman ng eskwela. Ako mag-eskwela. Ano grado mo? Ako, high school graduate ako, Your Honor. Second year high school ako, Your Honor. Second year high school?
Opo. As all. Gusto ko nga kung magnapa ko yung mga kung presidente sa bayanihan. With you speak, hindi ko maniwala na you can manage SBSI composed of more or less almost 5,000 people, tapos ikaw ang leader. Yes. Ito, Juan, anong tawag sa'yo? Haring Aguila? O, Senyor Aguila. Makita mo yung rebulto na yan? Opo. Sino yan? Si Don Albino Taro po yan. Si Don Albino Taro. Ang among gituuhan. Yan yung lolo ni Atty. Lolo ni Atty. Yung founder na ito among gituuhan sa Tibok Socorro. Yung founder. We don't have any issue with him. In fact, we respect him. At saka yung kanyang wife, the late wife niya, ang ganda yung kanyang vision sa buhay na makatulong sa mga mahihirap, mag-organize through bayanihan, at gamitin yung natural resources sa isang lugar na antap para mapakinabangan ng mga kababayan natin na hirap sa buhay. Wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang ngayon ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape, at pinipilit mo na mag-sex sila, at kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo, at meron mga report ng yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem. Your Honor, sa tinod nga niya, Your Honor, huwag nagpailap kung Santo Niño. Dili, may mga Cebu maghalad sa Santo Niño dito. Pag sinulog may mapilmig sinulog sa mga kabataan dito. O naaras kapihan ng Santo Niño. Sige, hindi ka Santo Niño. Pero yung magpapakasal sa mga bata, kinakasal mo yung mga bata. Wala na himua, Your Honor. Unsa mo yung so, unsa mo yung kamag-agan 23 anyos pa ko, 22 anyos pa ko. Unsa pa boy, ano naman ang dahilan ng mga bata na magsinungaling? Please enlighten us. Bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minut edad yan, mas matanda ka. You are 20? Ano ka? 22 years old. 20? 22 years old. 22 years old. Opo. Ito mga bata, 12, 14, 16. Pinakamatanda siguro 18. Pero walang 18 doon. 14 nung minor de edad yun. Bakit sila magsinungaling at magsabi? Alam mo ba, hindi po, babae yun. The last na pwede sabihin ng isang babae na bata na minor de edad na sila ay ginalaw yung kanilang pagkababae at pinilit sila na makipag-sex sa lalaki na pinapakasal mo sa kanila. Babae, Pilipino tayo, mahiyain tayo, ayaw natin na aminin niya sa publiko. Pero yung bata ngayon nagsabi, labag sa kalooban nila yun, umiiyak na rin sa salita yung bata dahil bata, tapos involving yung kanilang pagkababae na ginalaw. Magsinungaling pa yun? Prangkahan tayo, Jerry. Yung Your Honor, tanungin lang po natin yung dalawang bata na si... Pinapasa mo na, huwag na naman doon sa dalawang bata na one boy. Yung nga, sabi nga ng DPWD, hindi pwedeng iharap yun dahil may mga kailangan tayong sundin na batas. So, I think, Senator Risa, meron ka pang sabihin? Wala na po, Mr. Chair, salamat. Thank you. And with that, sino pang gusto magsalita? Pakinggan natin. Habang dito tayo, di pa tayo nag-suspend. Meron pang gusto magsalita sa inyo? Kayo, mga dating pulis, may gusto kayo sabihin?
So, sabihin nyo, pinapunta kayo dito, tapos hindi kayo pinagsalita. You have the floor. Gusto nyo magsalita? Ha? Ikaw? Pero kayo sabihin, wala. So, kung wala na, after almost 8 hours, 10 minutes before mag-8 hours, no? Hindi pala. As maybe 10 start eh. For 8 hours, mahigit na. After 8 hours, I would like to thank everyone for your patience. Alam natin kaya kayo hindi umalis dito. Kayo pumunta dito at talagang nag-stay put hanggang natapos ang hearing dahil napaka-importante na issue yung ating tinalakay. And it is about our children. Kabataan yan. Lahat tayo concerned. We are willing to give up everything that we have just for the sake of our children. There's no debate about that. Kaya maraming salamat in behalf of the Senate, behalf of Senator Risa and the Health Committee. Salamat ako sa inyo pagpunta dito. And this is not the last, we may call another hearing, but determine muna namin, meron pa kami determine, papatawag lang namin kayo. If not, we will be the one going there sa kapihan, doon tayo mag-hearing. Ano, Jerez, papasukin mo kami? Kung doon tayo mag-hearing? Wala naman po napipigil. Pwede mas maaga nga kung maato kapihan para mahibawaan yun dito ang tinawag Okay. na mga kamatuoran yun. Sige, next hearing, pupunta kami doon. Pwede sila mag-hearing tayo sa munisipyo ng Socorro, tapos akyat tayo doon sa kapihan para Opo, Your Honor, para yung ocular inspection. Opo, Your Honor, yan yung pinapangarap namin na punta kayo Okay, punta doon tayo. kasi hindi yung hirisi lang yung mapakinggan yung side ng buong kapihan At saka, at buong side namin. yung pamasahe ninyo na magastos ito, bibiyahe kayo dito. Kami na lang bibiyahe doon, at least kukunti lang kami na bibiyahe doon. Opo, salamat Your Honor para magtanong kayo doon sa kapihan. Pero meantime, kulong ka muna sa baba dahil cited in contempt ka eh. Opo, Your Honor, natanggapin ko po yan kasi yan. Ingat kayo sa baba. Aircon dyan, walang problema. Aircon, may tubig, may pagkain na libre, and you will not be denied of the presence of your counsel. Attorney, bisitahin mo lang sila dyan. Walang problema. Your Honor, can we request, Your Honor, because our Vice President Mamerto Galanidas, as what he said, mayroon po siyang personal ailment. He has a son-in-law with him. Alam po yung mga medicines, mga ano po, pwede po ba siya doon din? Samahan sila doon sa baba? Walang problema. Samahan mo doon, walang problema. Maraming salamat po, Your Honor. And usahan, yung pa natin, medical natin, nasikaso si Mamerto Galanida. Tingnan nyo ha, monitor nyo palagi. Salamat, and with that, again, I thank everyone for your cooperation. As I've said, napaka-importante ang kinabukasan ng mga bata. So, the hearing is hereby suspended